Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa nitong Marso. Batay sa pinakahuling Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 3.7% ang unemployment rate o katumbas ng 2 milyong Pilipino na walang trabaho noong Marso. Mas mataas ito sa 3.5% na unemployment rate noong Pebrero, ngunit mas mababa naman ito sa 4.7% na naitala ng kaparehong buwan noong 2023. Naitala naman sa 76.1% ang employment rate o katumbas ng 49.15 milyong Pilipino na may trabaho sa bansa noong Marso. Samantala, bumaba naman sa 11% ang underemployment rate o bilang ng mga manggagawang hindi napapasweldo ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Desidido ang Department of Trade and Industry o DTI na patuloy sila sa pagbibigay ng mas magandang oportunidad at hanap buhay para sa mga Pilipino. Ito ay kasunod ng magandang employment rate na naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pinakahuling labor force survey nito. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, positibong development ang March employment rate na bunga ng katatagan ng ekonomiya ng bansa at mabisang polisiya ng pamahalaan na layuning makalikha ng mga trabaho at magpahusay ng kakayahan ng mga manggagawa. Magpapatuloy ang Department of Trade and Industry, ani Pascual, sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, maging ng mga stakeholders upang isulong ang mas inklusibo at mas matibay na larangan ng paggawa. Tinataya ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 49.15 milyong individual na 15 taong gulang pataas ang may trabaho na batay sa datos noong Marso. Mas mataas sa 48.58 milyon noong Marso ng nakaraang taon at 48.75 milyon nitong Pebrero ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, umabot ang Gross International Reserves o GIR ng bansa sa 103.4 billion US dollars batay sa pinakahuling datos nitong Abril ngayong taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa isang pahayag sinabi ng BSP na bahagyang bumaba ang GIR noong katapusan ng buwan ng Marso na nasa 104.1 billion US dollars. Itinuturing na dahilan ng pagbaba ng GIR level ang net foreign currency withdrawals ng national government o NG mula sa deposito nito sa BSP. Ito'y upang mabayaran ng foreign currency debt obligations at iba pang mga expenditure. Paliwanag ng BSP, bagamat bumaba ang latest GIR level, sapat pa rin ito para sa external liquidity buffer na katumbas ng 7.7 buwang halaga ng mga angkat na produkto, serbisyo at pangunahing mga kita. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.